Napalaki ang mata ko at napakagatlabi saka ko na-realize ang sinabi nito. Parang gusto ko tuloy na maglaho sa harapan nito. Naintindihan kita dahil ang makapagtapos ng pag-aaral ang top priority mo na dapat mong gawin para sa karangalan ng magulang mo. Pandiligaw pa lang ang pagpayag sa akin ng magulang mo at ayaw ka nilang ibigay agad sa akin dahil alam nila na marami ka pang pangarap. At nirerespeto ko ang desisyon ni mama at papa para sa kapakanan mo, baby. Bata ka pa at marami ka pang pwedeng gawin at ang tanging kong magagawa ay maghintay sa'yo. Sa paglubog ng araw ay ang pagdilim na ng kapaligiran, ang buwan ay natatakpan ng ulap. Natulala na ako sa sinabi nito. Ramdam ko na mula sa puso ang bawat salitang lumalabas sa labi nito. Maghihintay ako sa'yo, baby. Kahit nasagutin mo na ako ngayon ay maghihintay pa rin ako sa'yo bilang paggalang sa magulang mo at pagmamahal ko sa'yo. Mahal mo ko? Napabitaw ako sa balikat nito ng tuluyan. Gustong manginig ng mga kamay ko pero ang puso ko ay umiinit ng gusto. Unang kita ko pa lang sa'yo, mahal na kita. Pangit mong pakinggan ang salitang stalker pero nagiging ganoon ako nang hindi ko namamalayan. Ganoon nga siguro nagagawa ng pagmamahal, baby. Napalunok ako na ilang beses. Sandali akong napatingin sa karagatan bago ko ulit ito hinarap. Kanina, hindi pa kita sinasagot pero inalikan mo na ako. Mabuti na lang at madilim ngayon at tanging liwanag na ng buwan ang siyang nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Kahit nahihiya ay kinapalan ko na ang pagsasalita. Napayo ko saglit si Lander at nang humarap ito sa akin ay malaki ang pagkakangiti. Matagal na kitang gustong halikan. Tao lang kaya ako. Kaya hindi ko na kinaya ang pagmamahal ko sa'yo. Pakiramdam ko tuloy ay kaming dalawa na lang ang tao dito sa mundo. Sa harap ng buwan at karagatan at sa malamig na simoy ng hangin ay namalayan ko na lang ang pagdampi ng labi ni Lander sa akin. Sa malambot na labi ni Lander ay hindi ko naiwasan na ibukang aking labi at namalayan ko na lang na nagiging mapusok na ang paghalik nito sa akin. Napapaungol ako sa bawat diin at lusob ng labi nito sa akin. Halos hindi na ako makahinga dahil sa matinding paghahalikan namin. Lander. Huminga ako ng malakas nang bitawan ni Lander ang namamasa kong labi. Nanliligaw pa lang ako pero gusto ko'y akin ka lang. Bago pa ako makasagot sa pagiging territorial ni Lander ay muli niyang sinakop ang labi ko. Pagkabalik namin sa cottage ay nagulat ako sa romantic candlelight sa table at may maraming pagkaing seafood. Gusto ko maging espesyal ang unang date natin, baby. Pinaupo ako ni Lander sa gilid ng kama at inusog ang lamesa para malapit sa akin. Hinila nito ang upuang kawayan para tumapat sa akin. Kumain kami ng masarap na dinner at pinagimay ako ng shrimp at crabs ni Lander. Sinusubuan niya rin ako at kahit ayoko mang aminin ay napaka-romantic niyang lalaki. Matapos namin kumain ay naglabas ng champagne si Lander at nalagyan ng glass ko ng kaunti. Hindi ako umiinom ng ganito. Alinlangan ko. Tikman mo lang, baby. Don't worry, hindi ka malalasing. Iuwi kita ng buo at ligtas sa pamilya mo. Inamoy ko iyon at tinikman. Napapikit ako sa lasa kaya binigay ko kay Lander. Ngumiti lang ito at tinalikan ako sa labi. Titikman ko ito para sa'yo. Nagdagdag ito ng champagne at isang lagok lang at muli ay hinalikan ako ng mariin at mas matagal ni Lander. Baby, before we leave this place, can I have your sweet answer? Anong sweet answer? Salubong ang kilay ko sa pagtataka. Inilapag ni Lander ang hawak na champagne at tinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Itinayo niya ako at napasingap ako sa gulat nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Baby, pwede ko na bang makuha ang matamis mong oo? Gusto kong tanggalin ang kamay nito pero parang bato ito sa tigas. Nahihibang ka na ba, Lander? Nasa tamang pag-iisip ako, baby. Gusto ko na umuwi. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa ni Lander. Gusto ko muna mag-isip at maglaan ng oras at panahon at hindi sa ganitong biglaan. Hindi porke naghahalikan na kami. Naliligaw pa lang siya pero ganito agad ang gusto. Tumayo ka na dyan. Gusto ko nang umuwi. Baby, hindi ko siya tinignan dahil hindi ko kayang matagalan ang mata nito at baka bigla akong rumupok. Please, umuwi na tayo. Ilang sandali kami sa ganoong posisyon hanggang sa bagsak ang balikat ni Lander nang tumayo. Okay. We go back home. Malungkot at matamlay na sagot ni Lander. Parang gusto kong pagsisihan ang sinabi ko pero huli na dahil kinuha na ni Lander ang dalawang helmet at nauna na itong lumabas ng cottage. Parang kinain ng konsensya ang buong pagkatao ko.
Marami pang naiwan na pagkain na hindi naubos at ang iba ay hindi nagalaw pero dinampot ko na ang bag ko at lumabas ng cottage. Hinanap ko si Lander at nakita ko siyang kausap ang isang staff ng resort. Hindi man lang niya ako nilingon kahit nasa likuran niya lang ako. Kahit mukhang nagtatampo ito ay maingat niya pa rin akong binuhat para makaupo sa kanyang big bike. Napatingin ako sa relos ko at nakita kong 8:00 na ng gabi. Naging tahimik ang parang dumaan na hangin lang nang makarating kami sa harap ng aming gate. Sarado na ang tindahan ni Aling Marites at wala ng tao naglalakad sa kapaligiran. Nasa gitna kami ng biyahe nang mapag-isip-isip ko ang lahat ng bagay. Maingat akong ibinaba ni Lander. Nang akmang babalik ito sa kanyang big bike ay mabilis kong nahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Lander, napatigil ito kaya napaharap sa akin. Bumuntong hininga. Salamat sa pagsama sa akin sa paglubog ng araw sa harapan ng karagatan. Hindi ko pwedeng pilitin ang mga bagay na ayaw mo. Nare-respeto kita. Ganyan kita kamahal. Napatigil ito sa pagsalita. Kahit may suot itong helmet ay kita ko sa mata niya ang matinding lungkot. Bibigyan kita ng maraming panahon kung gusto mo. Naintindihan kita. Kung ayaw mo ako makita bukas o sa makalawa, naintindihan kita. Pero baka sa mga susunod na araw, mawawala ako ng matagal. Hindi tayo magkikita. Hindi ko alam pero parang kinurot ang puso ko sa sinabi ni Lander. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Mahal kita, Tina. Napahawa ako ng mahigpit sa laylayan ng damit niya. Ayokong ipilit sa iyong nararamdaman ko. Gusto ko ikusan loob na pagmamahal mo. Kahit mahal kita, kung hindi mo naman ako kayang mahalin. Hindi ko alam pero kusan tumulo ang luha sa pisngi ko. Oo na. What? Muli ay pumatak ang luha ko sa kabilang pisngi. Are you crying? Napalapit si Lander sa akin. Hinabad niya ang suot na helmet. Nag-aalalang mukha na nakatingin ito sa akin. Baby, are you okay? May masakit ba sa'yo? Umiling ako. Hinawakan ng kamay niya ang mukha ko at pinahid ang luha sa pisngi ko. Oo na. What? Mas lalo itong nagtaka. Nalito sa sinabi ko. Napapikit ako. Baby, shit. Stop crying. Nahihirapan ako na umiiyak ka. Anong masakit sa'yo? Masabi ko oo na. What do you mean? Gusto ko na siyang sapakin. Ilang sandali itong napatitig sa akin at biglang nanlaki ang mata. Baby, you mean? Are you serious? Napangiti na ako kahit may luha sa mata. Oo na nga. Sinasagot na kita. Oh shit. Napalayo ito sa akin kaya nabitawan ko ang damit niya. Naglakad-lakad at nakahawak ang isang kamay sa batok na para bang pinapasok pa sa isipan ang sinabi ko. Maya-maya pa'y bumalik ito sa harap ko. Baby, akin ka na? Kaupa niya kita? Gusto kong matawa dahil parang bata ito kahit na barako at maraming tato. Tumango ako. Oo nga. Ayaw mo pa? Ulang bawian. Akin ka na, baby. Nagulat ako na bigla niya akong yapusin ng yakap na sobrang higpit. Baby, I love you. I love you so much. Napatingala ako sa kanya kahit nahihiya. I love you too. Oh, I love you more, baby. Bumaba ang mukha ni Lander at sa muling pagkakataon ay sinakop nito ang labi ko para sa isang masarap na halik. Ibinaba ako ni Lander sa kanyang big bike. Hinatid niya ako ngayong umaga dito sa pinapasukan kong trabaho dahil OJT ko ngayon. Dito niya ako ibinaba sa hindi napapansin ng mga tao dahil may mga harang na puno at may malapit na trash can. Hinapit niya ako sa bewang at bumaba ang mukha sa akin. Susunduin kita, baby. Napangiti ako, as if naman hindi niya ako sinusundo ay halos araw-araw nga niyang ginagawa. Palagi naman na. Excited lang akong sunduin ka, baby. Masuyong hinaplos ni Lander ang pisngi ko. Hindi ko maiwasan ang hindi kiligin. Sino ba namang hindi? Itong 3 araw na naging opisyal kami. Boyfriend ko na siya at girlfriend na niya ako. Ang kaso nga lang kaming dalawa lang ang nakakaalam dahil ayoko pang malaman ni mama at papa. Kung todo ang angal nito dahil excited pa naman din na magsabi sa magulang ko. Kaya sinabi ko na lang kapag ready na ako dahil takot pa rin ako mapagalitan ni papa. Hindi ko siya narinig na pumayag, basta hindi lang ito umimik sa sinabi ko. Hanggang 12 noon pa rin ang out namin. I know, para makapag-date pa tayo. Tumaas ang isang kilay ko. Hindi pwede, alam mo nagbabantay ako ng bata eh. Maghahatid pa ng pagkain sa mama sa bukid.
Sa bahay tayo magda-date kasama si Baby Tricia. Napaawang ang labi ko kung ano-ano talaga ang pakulo nitong boyfriend ko, pero kahit anong ginagawa naman niya ay palagi akong masaya. Hindi lang ako dahil kasama rin ang magulang at pamangkin ko. Ang sarap lang din sa feeling na ganito pala ang may boyfriend. Kaya palang ibang kakilala at classmates ko na may mga nobyo ay palaging in love kapag nakikita kahit na madalas magkasama naman. Sana hindi magbago si Lander. Sana ganito na lang siya palagi sa akin habang buhay. Bahala ka nga. Ipinatong ko ang kamay sa kanyang balikat at tumingkayad. Pasok na ako. Ngumuso ako para abutin ang labi nito, pero mabilis na sinakop ni Lander ang labi ko. Isang masarap at matunog na halik ang ibinigay nito sa akin. Sarap talaga. Mapungay ang mata ni Lander habang nakatitig sa labi ko. Nagiinit tuloy ang pisngi at tiyan ko. Hindi na ako naiilang sa kanya dahil madalas na niya akong nakawan ng halik kapag wala ang magulang ko o kaya ay magkasama kaming dalawa kapag sinusundo at hinahatid niya ako. Hihintayin kita, baby. Excited na ako. Malakang pagkakangiti ni Lander at kitang-kita ang mapuputing ngipin nito na parang pang-model ng toothpaste. Ang gwapo niya talaga. Tumango ako at ngumiti ng matamis. Sige na, bye-bye. Bumitaw na ako sa kanyang balikat pero ang kamay ni Lander ay mahigpit pa ring nakiyakap sa bewang ko. I love you. At muli isang matamis na halik ang aming pinagsaluhan. I love you too. Habang naglalakad ay napapatingin ako kay Lander. Nakatingin lang ito sa akin at hinahatid ako ng tanaw. Kumaway ako sa kanya bago ako pumasok ng gate hanggang sa hindi ko na siya masilayan. Magaan ang pakiramdam ko. Binabati ko ang lahat ng empleyadong nakakasalubong ko. Maski si Manong Gord at Manong Celso na janitor dito sa kumpanyang pinapasukan ko. Ledesma! Napalingon ako sa tumawag sa akin. Si Bea iyon na kararating lang din. Bea! Inilapag ko ang gamit ko sa locker room. Pumasok na yung best friend mo. Umikot pang eyeballs na Bea at ipinasok din ang gamit sa locker. Aba, himala, pumasok na yung best friend mo. Panggagaya ko rin. Umasim ang mukha ni Bea. Napatigil kami nang pumasok si Cristel kasama ng ibang intern. Binati kami ng ilang kasamahan namin para lang kay Cristel na nakataas ang kilay at hindi kami nililingon. Lumabas din ito at nakisabay sa iba. Wow ha, pataray-taray pa siya kung sabunutan ko kaya siya. Nanggigigil si Bea habang nakatingin sa pintuan kaya sinaway ko agad ito at baka biglang sugurin ng isa. Huwag mo nang pansinin yun. Hayaan mo siya, nasa trabaho tayo kaya maglingkod muna tayo ng ibang files. Hinawakan ko sa braso si Bea at hinila para lumabas. Tulad ng nakagawian ay naging busy kami sa pagtatrabaho. Habang itong si Bea naman ay ang haba ng leeg kakatingin ng masama kay Cristel. May bagong circle of friends na ang gaga. Palibasa hindi na makalapit sa atin. As if naman makakalapit pa siya sa atin. No way. Napatigil ako sa pagbubuklat ng cabinet at lumapit ng konti kay Bea at bumulong. Hindi yan makakalapit sa atin. Kilala mo namang mataas pa sa Eiffel Tower ang pride niyan. Hindi ba't madalas kayo mag-away ni Cristel? Oo, kaya kailangan niya na malakas na sampal para matauhan siya sa kabaliwan niya. Sagot ni Bea na talagang palaban pa kaysa kay Pacquiao. Nang mag-coffee break ay hinila ako ni Bea para lumabas. Nagpamadali pa ito para mauna kami sa kantin. 10 minuto lang iyon kaya dapat ay makabalik kami agad para hindi mabawasan ang oras namin sa training. Bumili ako ng 2 soft drinks na maliit at buy one take one hamburger. Ako naman ang taya. Ngisi ko habang inaabot ang pagkain kay Bea. Oh, thank you Ledesma. Ikaw talagang greatest best friend ko, hindi tulad ng iba dyan. Malakas na pagpaparinig ni Bea na eksaktong pagdating ni Cristel. Siniko ko ito at umayos ako ng pagkakaupo lalo pat hindi lang naman kami ang tao rito sa kantin dahil marami kami. Matalim ang mata ni Cristel nang tingnan kami nito saka patuloy na naglakad para bumili kasama ng 2 pa nitong kasama na hindi namin close. Bilisan mong kumain, may 3 minutes pa tayo. 3 kagat lang at naubos ko na ang burger ko kaya ang soft drinks ko naman ang ininom ko. Kumakain naman si Bea pero ang mata hindi inaalis sa kabilang table kung saan nakaupo si Cristel kasama ang bago nitong kasama. Napatingin din ako sa grupo ni Cristel na ngayon ay nagtatawanan. May ibinulong sa 2 kasama nito at parehas na nagulat dahil lumaki ang mga mata. Nagbubulungan pa talaga sila ha? Kung sungal-galing ko kaya sila isa-isa. Hinawakan ko ito sa braso. Tama na yan. Sa ibang pagkakataon mo lang yan sila pansinin. Balik na tayo. Hindi pa ako tapos kumain. Ang bagal mo kasi.
Parang dinosaur na naubos na Bea ang kinakain at saktong pagdating namin ay dumating ang supervisor. Bumalik kami sa trabaho at ilang oras na lang din naman ay mag-uuwian na. Pinipigilan ko na wag gumiti at baka isipin ni Bea na nababaliw ako. Sino bang hindi mapapangiti sa excitement? Kahit lagi ko nakikita at nakakasama si Lander, iba pa rin ang pakiramdam kapag may naghihintay sa akin at ang boyfriend kong si Lander iyon. Kung ako masaya ang pakiramdam, si Bea naman ay kabaliktaran. Palagi itong nagbabalak na subugod kung saan nakapwesto si Cristel. Paano ba naman ang hilig ikutan ng mata ng huli kaya natitrigger ang isa? Paot na kami na magkabanggaan si Bea at Cristel dito sa locker room. Alam mo, kanina pa ako asar na asar sa'yo eh. Galit ang mukha ni Bea. Halos magpantay ang mukha ng dalawa dahil parehas palaban. Tumaas naman ang kilay ni Cristel na mukhang enjoy na asarin si Bea. Nice to hear that. So, alam kong galit ka dahil sa mga sinabi kong totoo sa'yo. Anong pinagsasabi mong sinungaling ako? Hindi ba ikaw ang pasimuno nito? Nagtaasan ang dalawang kilay ni Bea at umaktong napahanga. Napatigil ang ibang intern na tulad namin dahil sa dalawa. Oh, coming from you? Cristel Lopez aka Queen of Stubber and Kaplastikan? Bea, tama na. Mabilis akong napagitna sa dalawa at baka bigla silang magkasakitan. Ang hahaba pa naman ang kuko nitong dalawa. Kahit paano ay magkakaibigan kaming tatlo at may pinagsamahan din naman. Nagkaroon nga lang ng lamat. Tumigil na kayong dalawa. Agad kong inilayo si Bea. Matagal ko nang napapansin yung ugali mong puro kaplastikan. Pero si Tina lang nagtitiis sa'yo at hindi ka pinapatulan. At ngayon, kung ano-anong paninira ang ginagawa mo, lahat pinagkakalat mo. Dapat tumingi ka ng sorry kay Tina dahil sa buong classroom ay puro paninirang puro ang sinasabi mo. Natahimik ang ilang intern na palipat-lipat ang tingin sa dalawang nagbabangayan. Hindi ba't ikaw itong nauna? Palagi ka naiinis sa kasama mo ngayon dahil hindi sumasama sa galaan natin? Anong tawag mo sa kanya? Killjoy? Sino ngayon ang unang namamlastik? Napatingin ako kay Bea na mukhang natigilan. Seryoso ang mukha ko na sumagot. Inaamin ko naman na killjoy ako at hindi big deal sa akin iyon. Pero hindi mo kailangan na siraan ako, Cristel, lalo na sa ginagawa mo ngayon. Nakarinig kami ng mga bulong-bulungan sa paligid. Sasagot sana si Bea nang may sumigaw. Si manager! Agad naglabasan ang ilang kasamahan namin. Hinila ko na rin si Bea at hindi na nilingon pa sa Cristel na mag-isa. Bye po, sir. Mabilis ako napangiti na makita namin si manager na naglalakad. Ingat kayo. Bit-bit ang gamit ko ay hila ko sa isang kamay ko si Bea na hanggang ngayon ay nagpupuyo sa galit. Nang makalabas kami ay saka ko binitawan si Bea. Galit ka ba sa akin, Tina? Nakaharap at seryoso ang mukha ni Bea. Umiling ako. Hindi. Sa narinig mo kanina kay Cristel. I'm sorry. Nasabi ko lang iyon kapag tumatanggi ka kapag niyayaya ka namin. But it doesn't mean na pinaplastic kita. Bumuntong hininga ako. Nalungkot lang ako pero hindi ako galit. Kahit sino naman kung magpapalit tayo ng pwesto. Ako magyayaya sa'yo pero lagi mong tatanggihan na may inis din ako. Pero magkaiba kayo ng sitwasyon ni Cristel. Below the belt na ang ginawa niya at kahit sino hindi matutuwa sa ginawa niya. Kung tutuusin hindi na dapat natin ito pinapalaki pa dahil hindi na tayo mga bata. Hinawakan ni Bea ang kamay ko ng mariin. Yes, I knew it. But still, I couldn't forgive her. Ikaw lang, Tina, ang tunay na kaibigan at hindi nagagalit. And I'm so grateful that you're my very best friend. Ikaw lang at hindi nang tulad ng iba dyan. Napatingin ako sa kaliwa ko nang makita ko si Cristel na masama ang tingin sa amin dahil siguro sa malakas na pagkakasalita ni Bea sa huling sinabi nito. Tara na nga. Paglabas namin ng gate ay nakita namin sumakay na agad ng tricycle si Cristel kasama ng bago niyang kaibigan. Pinaikutan lang ito ng mata ni Bea. Bagay sa kanya sumakay ng tricycle. Ambisyosang frog. Kung makapagdaman yan, nalakasan daw ang aircon ng kotse. Kaalam ko sino may-ari. Napatingin ako kay Bea. Grabe ka. Ako rin naman sa tricycle sumasakay ah. Iba ang sayo at iba ang sa kanya. Feeling niya ay rich kid na siya. Dami pang utang sa akin pero hindi nagbabayad. Ew. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Bea. Ngayon ko lang iyon narinig. Hindi ba't madalas kang malibre? Paano siya nagkakautang sa'yo? Ibang panlilibre ko dahil pati ikaw ay damay doon. Pero kapag kaming dalawa lang magkasama sa mall, lahat na lang gusto niya kapag may magustuhan akong bilhin. Gusto rin niyang bilhin. Wala naman laging dalang pera. Sabi niya na iwan niya yung isang wallet niya or yung card niya. May time pa na hindi pa raw nabibigay yung allowance niya ng mom niya. Kaya ito si Uto-Uto. Kung todo pahiram ako at hindi nag-iisip. Basta makabigay lang sa kanya.
Ayoko naman tanggihan dahil kaibigan natin siya pero hanggang ngayon wala pa rin balik sa akin mga inutang niya. Nanggagalaiti sa pagsasalita sa Bea. Kaya pala nasabihan kang uto-uto. Langya siya. Tadtarin ko siya ng mura eh. Napailing na lang ako. Andiyan na sundo mo. Ngumuso ako sa sasakyan na dumating. Nagpalingalinga din ako at baka makita ko si Lander pero wala ito. Siguro ay papunta pa lang. Sinamahan ko si Bea para ihati dito sa kanyang sundo. Binati ko si Manong Aldo nang buksan ito ang bintana ng sasakyan. Talk to you later, Tina. Sige, ingat sa pag-uwi. Nagbaso pa si Bea sa akin at kumuway. Nagpaalam na rin ako hanggang sa umandar na ang sakyan at umalis na. Ako na lang naiwan. Mainit pa naman ngayon kaya sumilong lang ako sa may puno. Inilabas ko ang cellphone para tingnan kung may tawag o text ba si Lander sa akin. Nagsalubong lang ang kilay ko dahil kahit isa ay wala akong nakitang text o tawag mula sa kanya na ipinagtataka ko. Inilabas ko na ang helmet kahit mabigat iyon para kung dumating si Lander ay nakaredy na ako. Naghintay pa ako ng ilang minuto at saka ako nag-message sa kanya. 3 hours ago pa nung last na nag-online ito. Ano nangyari? San ka na? Naka-out na ako. Wait kita. Naghintay pa ako at patingin-tingin din sa mga dumadating na sasakyan pero walang Lander na nagpapakita. Ayoko naman isipin na may nangyaring masama sa kanya lalo pa at bumabiyahe ito gamit ang kanyang big bike. Nag-chat din ako kay mama para magtanong, Ma, nakita mo po si Lander? Hindi nag-reply si mama kaya pinindot ko ang video call button. Ilang saglit lang ay sinagot iyon sa Trisha. Yay! May tita Tina! Napangiti ako sa makulit kong pamangkin. Nanonood siguro ito sa YouTube kaya siya ang nakasagot. Hey Trisha! Hello, tita ko po. Are you going home? Yes, uwi na ako. Hey! Lola ko, tita Tina, uwi na po! Malakas na sigaw ni Trisha habang ang mukha ay nakatingala kaya leg lang ang nakikita ko sa kanya. May narinig ako nagsalita. Si mama pero hindi ko naintindihan. Maya-maya pa ay nawala ang nakatutok na kamera kay Trisha at mukha ni mama ang bumungad. Ma. Oh anak, ba't ka napatawag? Tapos na ba ang trabaho mo? Tapos na po. Umuwi ka na. Napalunok ako. Bigla akong nahiya na magsabi na si Lander ang susundo sa akin kahit na alam naman nilang siya lang ang naghahatid at sundo sa akin. Kaso po, wala pa si Lander. Oh, edi umuwi ka mag-isa. May pamasahe ka naman, di ba? Meron po. Akala ko pa susunduin niya ako. Nagpunta po ba siya dyan sa bahay? Kurot daw lang si mama na nakatingin sa akin. Hindi anak, nagtataka nga rin ako dahil nung ihatid ka kanina hindi ko pa siya nakita. Akala nga ng papa may pupunta ng bukid sa Lando pero wala naman. Sige po ma, uwi na rin po ako. Nalungkot ako dahil sa narinig ko na hindi rin nagpakita si Lander sa magulang ko. Nasaan ka na Lander? Sabi mo susunduin mo ako, bakit wala ka pa? May humintong tricycle sa harapan ko. Sakay ka, Neng? Nagdadalawang isip ako kung sasakay na lang ako ng tricycle pa uwi o maghihintay pa rin ako. Hindi po. Umiling ako. Umalis ng tricycle at ako'y nakatayo pa rin habang naghihintay. Napatingin ako sa oras sa cellphone ko. Kalahating oras na pala ako naghihintay pero wala pa rin si Lander. Bagsak ang balikat ko na naglakad patungong terminal ng tricycle. Ibinalik ko na lang ang helmet sa tote bag ko. Sasakay ka, Neng? Opo. Hindi nagtagal ay sumakay na ako. May mga kasabayan ako habang nasa loob ng tricycle at mabigat ang loob ko. Kahit sino naman ay sasama ang loob. Hindi man lang siya nagsabi kung susunduin ba niya ako o hindi. Paano ko sa trabaho niya? O nga, baka bigla siyang pinatawag dahil sa kanyang trabaho. Pagkarating ko ay bumaba agad ako at nagbayad ng eksaktong pamasahe. Napatingin ako sa kabilang tawid. May 3 nanay na nakatambay sa tindahan ni Aling Marites. Mukhang nagchichismisan at nang makita ako ay natahimik at pinanood ako. Hindi ko na lang sila pinansin dahil bukod sa hindi ko naman sila kilala ay wala naman akong pakialam sa kanila. Pagbukas ko ng gate ay tumunog ito at naglaglagan ng nabubulok na pintura at bakal. Tahimik ang paligid. Dapat sa ganitong oras ay sinasalubong na ako ng pamangkin ko. Paglapit ko sa pintuan ay nakasarado iyon. Kumatok ako. Ma? Walang sumagot kaya hinawakan ko ang doorknob. Nakalak iyon. Nasaan sila mama? Pagtataka ko. Muli ay kumatok ako pero ganoon pa rin. Walang nagbubukas. Kaya hinalukay ko ang coin purse ko para kunin ang susi dahil may sarili din akong susi sa aming bahay.
Hinawakan ko ulit ang doorknob at isinuksok ang susi. Pagbukas ko ay sobrang tahimik ng sala. Kung hindi lang tanghalin tapat ngayon ay tsak madilim ang bahay namin. Pero kinapako pa rin ang switch ng ilaw sa gilid. Eksaktong pagbukas ng ilaw ay ang malakas na sigaw. Surprise! Napanganga na lang ako dahil hindi ko inaasahan ang ganito. May Tita Tina! May tarotot si Trisha at patakbong lumapit sa akin. Niyakap niya ang binti ko at nakatingala sa akin kaya napahawak ako sa kanyang ulo. Pag-angat ko ng ulo ay napatingin ako sa paligid. May mga decoration at lobo na para bang may birthday party. Napasingap ako sa nakadikit na letter na lobo na kulay rose gold na ang nakasulat ay My Sweet Tina. Kumabog ang dibdib ko at naramdaman ko ang pangiinit ng dibdib at ang magkabilang pisngi ko. Seryoso ba ito? Napatingin ako sa magulang ko na nakatayo at nakangiti sa akin. Mama? Papa? Nahagip ng mata ko si Lander sa likod ng magulang ko na ngayon ay sobrang gwapo. Pero bakit ganoon ang suot niya? Para siyang sundalo sa suot niya ngayon pero ang alam ko ay isa siyang detective. Pinasadahan ko ito ng tingin mula sa suot nitong jacket pababa sa kanyang cargo pants at sapatos na pansundalo na halos lahat ay kulay itim. May suot din itong earpiece sa kanyang tenga. Lander? Gulat na gulat ako. Lumapit si mama sa akin kaya nagmano ako. Kinuha niya rin ang tote bag ko kasabay noon ay inabot nito si Trisha. Nagreklamo pa nga ang bata nang ihiwalay sa binti ko. Si Papa naman ang sumunod kaya nagmano rin ako. Papa! Nanginginig ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nakangiti si Papa sa akin pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa akin. Ano ko? Ang bunso ko. Hinawakan ni Papa ang magkabilang kamay ko at mahigpit na hinawakan iyon. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Nakakagulat man itong araw na ito pero masaya ko para sa iyo, anak. Napahinto sa pagsasalita si Papa at huminga ng malalim bago muling nagsalita. Si Lando, nung una pa lang ay malakas na ang loob at tibay na mukha para lumapit sa akin at sabihing gusto kanyang ligawan kahit hindi mo pa siya nakikilala. Pero dahil anak kita ay natural lang sa akin na hindi pumayag. Sino ba naman ang may tamang pag-iisip na hindi natin lubos na kilala at bagong saltang binata na agad manliligaw sa maganda kong anak? Kung titingnan ang pisikal na itsura ni Lando ay matangkad, malaking pangangatawan at higit sa lahat ay maraming tato. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Papa pero walang salitang lumabas sa aking bibig. Pero napakagandang lalaki, dahil pang artista sa sobrang kagwapuhan. Napatingin pa si Papa kay Lander at napailing at saka ibinalik ang mata sa akin. Nagtama tuloy ang mata naming dalawa ni Lander. Parang magnet na hindi ko maihiwalay ang mata ko kay Lander at parang gusto ko itong lapitan ngayon. Napabalik ang isip ko na magsalita ulit si Papa. Pero kahit na hindi ako pumayag ay ako ang una niyang niligawan, pati na rin ang mama mo. Pa, lumiit ang ngiti ni Papa at bahagyang yumuko. Kagabi ko lang nalaman na kayo na pala ni Lando, anak. Nagulat man ako pero hindi na rin ako nagtaka dahil sa araw-araw ba naman natin siyang nakakasama at nakikita ko rin sa mata mo na gusto mo ang binatang kasama natin. Kaya alam kong may pagtingin ka rin kay Lando. Saglit na huminto sa pagsasalita si Papa. Alam kong napakabuting anak ni Lander at nagtitiwala ako sa kanya para sa iyo, anak. Hindi ko napigilan ang lumabas na luha sa bawat sulok ng mata ko. Binitawan ni Papa ang kaliwang kamay ko pero ang isa ay hindi. Naunang humakbang si Papa kaya napasunod ako. Sa harap mismo ni Lander ako itinapat kaya napatingala ako. Huminga ng malalim si Papa. Lando, anak, estrikto ako sa mga anak ko dahil alam kong napalaki namin sila na maayos ng mama nila. Masaya at nagpapasalamat kami sa langit na nagkaroon kami ng mga anak na mababait at masunurin. Ayaw man namin silang maihiwalay sa aming mag-asawa hanggang sa kanilang pagtanda pero hindi naman maaari iyon. Nagkaroon man ng malaking pagsubok sa buhay namin pero may magandang kapalit naman. Nagkaroon kami ng napakaganda at napakatalinong apo. Napatingin pa si Papa sa kanyang apo na ngayon ay karga ni Mama. Kaya sa pigilan namin ng Mama Carmela ninyo ang nararamdaman nyo, ay napag-usapan namin na mas maganda bigyan kayo ng laya na magmahal sa isa't isa at magkaroon ng inspirasyon. Hindi namin pipigilan ang pagmamahal ninyo sa bawat isa. Napatingin si Papa sa akin. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago inilipat ang mata kay Lander na ngayon ay sobrang seryoso na muka na nakatingin sa akin. Pero mapungay ang mata nito na para bang may gusto itong sabihin.
Hiling ko lang sa iyo, Lando anak. Hayaan mo munang makapagtapos ng pag-aaral ang bunso naming anak. Hayaan mo din sanang maabot muna niya ang kanyang pangarap. Hindi ito para sa aming mag-asawa. Para kami itulungan niya kundi para sa kanyang sarili. Sa anak kong si Tina. Marami na siyang naisakripisyo para sa aming pamilya. Walang problema sa amin na kayo'y maging magkasintahan. Pero bigyan niyo ng limitasyon at hangganan ng bawat isa sa inyo. Sa sinabing iyon ni Papa ay napatingin ako kay Lander na ngayon ay nakatitig sa akin. Dahil kung para kayo sa isa't isa ay magiging kayo hanggang dulo. Sa ngayon ay huwag magmamadali sa lahat ng bagay. Alam ko na intindihan niyo ibig ko sabihin mga anak. Matatalino kayo at nagtitiwala ako. Kaya ikaw, Lando, nakikiusap akong huwag mo sasaktan ng aking anak.